Tingnan niyo po ang difference ng toy poodle na to na sobrang liit doon sa mga maliliit din na Yorkie. Tingnan niyo. Di ba? Kasi sa loob ng palanggana, hindi makakawala. Para lang siyang chihuahua puppy na inilagay sa loob ng palanggana. Ganyan po kaliit yan. Imagine nyo kung gaano kaliit. Oh. Ang ganda. Oh. Ayun yung mga Yorkie. Ang liliit lang po ng mga Yorkie na yan. Sa totoo lang. Pero mas maliit pa siya kasi tiny toy poodle po siya. Sobrang liit talaga. Ayan. Cute. Ganda. Bait. Male po yan. Oh, di ba po ang cute niya talaga? Nandiyan sa loob ng pet traveling bag. Napakaliit niya talaga. Napakaluwag sa kanya ng pet traveling bag. O para daw siyang kuting, sabi ng mami ko. Uuga-uga siya dyan sa loob. Kasi talagang napakaliit. Wala pang isang dangkal. Ang liit-liit para siyang chihuahua na mukhang poodle. O poodle na mukhang chihuahua. Yan ang itsura niya. Kaya po kung kursunada nyo siya, male po yan, ay magsabi lang po kayo sa akin. I-message lang po ako sa aking FB page sa Messenger. Marami pong salamat. Magandang araw po mga ka-Skippers TV. Ito po si Skipper. Nag-aanyaya sa inyo sa araw na ito para sa second day stats session ni Fanny dito po sa Blooming Treat. Ito kasalukuyan ko siyang dala-dala. Samahan niyo po kami para makita ninyo kung ano yung mga susunod na kaganapan. Simpleng lugar lang po ito. Ang mahalaga po ay may shoot yung aso. Sa totoo lang po, nagagandahan ako dun sa male toy poodle kasi talagang quality po siya, no? So, more or less po, tansya ko, maraming jeans, may share niya yung jeans niya dito sa mga magiging puppies nila ni Fanny. Tara po, samahan niyo kami. Salamat po. Okay. Ayan na po, ang second time session. M6K! Batang Kangkano, dog shooter. M6K ng Bungkabit. Ano? Second session. Pak! Okay, pak na. Pak. Ayan ang second session. Ayan na, pak na. Arriba agad, oh. Ang galing. Kabit agad. Boom, kabit! Boom, kabit ha. M6K, Batang Gobang, Kangkano. Ayan po, pag kailangan ninyo na dog shooter, M6K, M6K, Batang Gobang. Kangkano shooter. Meron ka bang sir? May channel ka ba or FB page? Meron. M6K, Marvin Nintak, OG. Ayan. Alam niyo na. Ano po number mo ba, sir, kung sakali? 0995-0570-992. Tawag na po kayo. Ayan. M6K. Hanggang saan na nararating mo, sir? Kahit saan, basta may service. Ayun, no? Po kayo. Okay, hanep. Imagine, ha? Kahit Tagaytay pa yan, no? Cavite. Kahit saan na, meron tayong tropa shooter. Basta kaya marating na sasakyan, tsaka ng paa ng tao. Pwede yan. Di ba? Gano'n ka na po katagal nagsi-shooter, sir? Wala pa pong Facebook. Ito na ako, buy and sell na po. Sa buy and sell, saka sa Manila Bulletin. Hindi kami nakilala.
Oo. Mga more or less sir, mga ilan tayo? Early 2000 pa yan. 2006. 2006. Okay. Imagine nyo ha, nagsishoot na si sir, nagbabayan sir. May mga aso ka rin sir. Pero pambantay sa bahay. Mga Belgian. Oh, may mga Belgian ka. Okay, okay, galing. Ano po ito? Mga for sale din? Hindi, pambantay na po. Alaga. Alaga lang. Okay, nice, nice. Ayan. Gano'n na po kayo katagal magkakilala ni Sir Jun? Matagal na po. In-interview na natin si Kuya. Kuya Marvin, ano po? Marvin, M6A ng Boom Kabit. Buong Boom kabit. Kabit. Buong kabit. Pwede ka ba? Palahin naman. Dog shooter. Palahi naman po, dog shooter. Oh, juice. Shoes. Oh, juice tayo dyan. Oh, di ba? Ang sarap ng tulog niya nung kahapon, tsaka nung... Ganyan talaga pag ano. Oh, sabi ko, ay, sapul na sapul. Hindi tablet. Sapul na sapul siya. Ay, virgin pa. Lasing na lasing siya, oh. Pag kaya tinitingnan ko, ganun lang yung mata, pungay-pungay, oh. Hindi siya, hindi siya tumatayo. Kanina lang siya uli nag-ingay, eh. Nung bago kami pumunta rito. So, same place po ulit. Dito kami sa may ilalim ng puno ng Nara. Ang galing. Oo, Nara. Itong national tree ng Philippines. Ayan po. Marami pa mo dito eh, kasi mga bulaklak, lalaglag, tapos na eh. Bata, ano yan, March, April, Oo. puro bulaklak dito. Kapapalit lang ng dahon niya, eh, no? Oo. Ganun mga panahon nagpapalit din ng dahon niya, eh. Magkasunod sila ng balite, eh. Ay, kayo, ang dilaw. Oo. Pangon yan eh. Pangon rito pag ganyan bumabagsak yung bulaklak. Matibay na puno yan, Nara. Oo. Yung na ginagamit sa mga muebles ng araw. Oo. Yung pinagpinawa to, sa New Level, dapat na bawal. Napakasipag talagang Barako. umasta nitong barako natin, no? Si King. At ngayon ko lang napansin. Brown eyes pala si King, oh. Oo, hazelnut. Oh, hazelnut. Tsaka ang laki ng mata mo, ah. Tingnan. Tingnan ulit. Ang laki ng mata ni King, oh. Aurora Boulevard tawag ito. Oh, ang laki ng mata, oh. Oh, yan, oh. Diba? Red nose. Nice. Tsaka yan ang isang maganda po sa mga aso. Lalo yung mga ganitong mga breed. Hindi sila aggressive sa tao. Diba? Parang bawal niya ata. Hindi pa siya. Pwede yan. Diba? Sir, na-curious lang ako. Ano yung kulay sa buntot niya? Talagang ganon? Ganyan talaga. Kasi lahat puti, pagdating doon sa may Actually, brown siya na maliit. Silver badge daw tawag ko yun. silver page siya. Ito siya, no? Nag-light. Oo nga, parang kulay paminta, no? Tapos ito naiwan. Naiwas sa akin sa bandang tenga. Ang galing, oo. Oo nga, yan, no? Meron siyang Oo nga, yan, no? Hindi siya pure white. Silver page pala, ang ganda. Okay. Nice, nice. Tapos yung buntot niya, nakakatuwa. Yun ang naka-highlight ng todo. Yun ang napansin ko isang araw pa, eh. Oh, di ba? Tapos yung tenga niya, oh. Yun yung nice, ang cute. Tsaka ang balahibo niya, talagang pino. Actually, ang mga poodle. Kasi yan, matanda na. So, sinaunang buntot ang alam niya sa poodle. Yung parang pom-pom ang labas. Di ba, ngayon kasi mahaba na yung buntot eh. Ayaw ng putula, bawal daw. Sa mga shoot sa mga dog show, ang pinuputol pinakadulo, yung tip. At kaya ito medyo mahaba pa ng kuti, yung dulo nun pinuputol. So, pero may mga breeder pa rin, mas preferred pa rin yung putol eh. Kasi mas afford eh. Actually, maganda. Para silang, yung putol ng buntot, aesthetic siya eh. Maganda kasi para siyang bunny. Ayun nga. Di ba? Parang kuneho, no? Yung rabbit, no? Ang Kasi ganda. pag may buntot, ang haba ng buhok, hindi maganda eh. Kulot eh. Bagay yung mahaba buntot, yung natural na mahaba buntot, doon sa mga, yung mga large breed, yung standard poodle, na pwede mo i-show. Pomeranian din. Galing, okay. Ano talaga siya, oh. Buong patota, Max.
Ang galing. Ikaw naman, ano, kumusta ka naman, anak? Sarap na sarap to eh. Ang pungay ng mata nito eh. Oo, antok na antok siya kahapon, tsaka isang araw, oh. Nahanap niya yung boyfriend niya, oh. Ayan. Ayan. Ngayon ko lang nalaman, parehas pala kami may asthma ni Sir. Kaya pala may Kaya ang alaga namin ay pareho kami nakapudel. Hindi naman po sa ano hindi naman sa dahil ano tayo, no? Kumbaga sa totoo lang, no? Witnessing to, pagpapatunay na talagang kasi ang poodle po ay hypoallergenic. Yan. Imagine nyo si Sir ay kasalukuyan na asthma ngayon, 2 days na. Eh, ako po ay asthmatic din. Lalo na yung bago panahon, grabe hika ako noon. Natakot ako nung nag-COVID, diba sabi COVID, yung COVID, Opo. di mo makahinga nun, sabi ko, may COVID ako pero di mo ko lumalabas sa bahay. Niyab-niyab ako nga. Tapos yung oxygen ko kumakaba. Kasi meron kaming oxymeter eh. Oo. Tapos, natawag kami sa nurse na kilala namin. Pinuntahan naman ako sa bahay. Sabi niya, ano raw, tignan ko muna. Nagpa-x-ray ako eh. Pero negative naman sa mga x-ray ko. Kaya lang inano kasi nila dahil nga mga ba oximeter ko, i-observe daw muna. Okay, bumili na kami ng oxygen. Marami po salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aking channel sa Skipper TV. At natapos na po yung stud session kanina. Yung second round ng stud session ni Fanny kay King. So, ang mangyayari po, bibilangin na po 60 days today hanggang sa susunod na another 60 days or 62 days more or less nung makalawa, which is Sunday. Yun po yung maging starting count. Tapos within that period pwede siyang magkaroon ng puppies. Ganon daw po ang countdown nun. So bibigyan ko po kayo ng second updates or updates sa mga susunod na kabanata itong vlog ko, especially dun sa tungkol kay Fanny. No po. And hopefully maging successful po at hindi ko alam kung ilan yung magiging puppies niya, pero siyempre bahala na si Lord doon. Sana lang po ay matuloy nga, magbuntis siya para meron kaming alam niyo yun, meron tayong mga maliit na mga aliw, kakahiligan o kakatuan. Ano po, yung mga chikiting natin na makikita. Normally kasi, para po mga bata yan, na pag nakakita tayo ng mga ganyan, ito ay nakakapagpasaya sa atin, nakakadagdag ng ligaya, nakakaalis ng stress. Ano po? Lalo na pagka yung simula sa pagkapanganak nila onwards. Ano po? Siyempre, aalagaan po yun sila sa vitamins, sa tamang pag-aaruga, pag-aalaga. Pero that will be, yun po ay heads up po yan. So, let's wait for the for the next things to come, which is yung sana maging successful na maging preggy si Fanny. Well, I'm guessing na, I'm hoping na positive po yan. Opo. So, salamat po ulit sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa panonood at pag-subscribe dito sa Skipper TV. At sana po ay dumami pa ang mga followers and subscribers ko. At shoutout po sa lahat. Ganon din po sa Dangal Lads 62. Sa lahat po ng mga brothers ko nandito. At sa buong Grande Logia Independiente de Oriente, Sao Paulo. Sa Brazil po yan. Marami po salamat, Hermano de Lima, at kay Grand Maestro Adalberto Pagsibigan. Ayan po. Salamat po lahat sa inyo. At shoutout po sa lahat ng mga kapatid, mga brothers mula dito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, lalo na po yung mga nandun sa Bukidnon, sa Dumaguete, at syempre, higit sa lahat yung mga nandito sa Manila, sa Quezon City, sa Pasig, at sa mga sulok ng Pilipinas at sa mga sulok ng daigdig.
Salamat po at shoutout po sa inyo lahat. Salamat po. Mabuhay po kayo and God bless po.